Ang gitna ng abala at maingay na pamilihan, napansin ng isang 5 taong gulang na batang babae, ang isang batang German Shepherd na malinaw na napabaya. Ang aso ay mukhang malungkot at di minamahal, kaya't nagmakaawa ang bata sa kanyang ina na tulungan siyang iligtas ito. Ang sumunod na mga pangyayari ay tunay na kahanga-hanga. Sa isang maliwanag na Sabado ng umaga, naglalakad si Emily, 5 taong gulang, kasama ang kanyang mga magulang sa masiglang pamilihan nang mapansin niya ang isang malaking German Shepherd na nakatali sa isang poste malapit sa isang sulok ng stall. Napansin ng kanyang ina, si Victoria, ang titig ni Emily at sinundan ito papunta sa aso. Napabuntong hininga si Victoria habang kinikilala ang likas na damdamin ng kanyang anak para sa mga hayop na nangangailangan. "Sige anak, tingnan natin siya, pero manatili kang malapit sa akin," sabi niya. Habang kapalapit sila, lumuhod si Emily ilang talampakan mula sa aso. "Hello boy," mahinang bulong niya sabay abot ng kamay. Inamoy ng aso ang hangin na maingat, ang kanyang mata inga ay bahagyang kumikibot bilang tugo. Lumapit pa ng kaunti si Emily. "Mukhang malungkot ka, okay lang, nandito na ako." Pinagmasdan ni Victoria ang kanyang anak ng mabuti. Laging may kakaibang koneksyon si Emily sa mga hayop. Ngunit ang asong ito ay mukhang lalong marupo. "Emily, mag-ingat ka," babala ni Victoria. Baka natatakot siya. Umango ang batang babae, ngunit nakatuon pa rin ang pansin sa aso. Napansin niya ang isang nagtitinda na tila may-ari nito. Ang lalaki ay abala sa mga customer, at halos di pinapansin ang aso. Umayo si Emily at lumapit sa kanya. "Excuse me po, sa inyo po ba itong aso?" Humingin saglit ang lalaki, umango, at sinabing walang silbi ang aso. Walang may gusto sa kanya. Sinasayang lang daw nito ang espasyo. Lumusong ang puso ni Emily. "Pwede ko po ba siyang hawakan?" Anong niya. Walang pakialam na umiling ang lalaki. Bumalik si Emily sa aso. Maingat na inabot ang kanyang kamay upang haplusin ang balahibo nito. Sa kanyang pagkagulat, hindi umatras ang aso. Sa halip, ikiniling nito ang katawan sa kanyang haplos, at bahagyang pumakaw ang bunto. Ngumiti si Emily. Alam niyang may koneksyon silang nabubu. Sa mga sumunod na linggo, regular na bumisita si Emily at ang kanyang mga magulang sa pamilya. Tuwing bumabalik sila, ginugugol niya ang oras sa aso. Pinangalanan itong Thor, at sa bawat pagdala, mas lumalalim ang kanilang ugnaya. Parang kilala na ni Thor si Emily. Lumiwanag ang mga mata nito sa tuwing makikita siya. Napansin ng kanyang mga magulang ang lumalaking pagkakabit nila, at sinimulang talakayin ang posibilidad na iuwi ang aso. Alam nilang hindi magiging madali, kailangan ni Thor ng medical na atensyon at matinding pag-aalaga. Ngunit hindi nila kayang baliwalain ang matatag na determinasyon ni Emily na tulungan siya. Sa wakas, matapos ang maraming pag-uusap, lumapit sila sa vendor at inalok na iuwi si Thor. Mukhang sabik ang lalaki na alisin ang tinawag niyang walang silbing aso at agad pumaya. Umalon ang puso ni Emily sa tuwa. Maingat niyang tinanggal ang kadena ni Thor at dinala ito sa kanilang kots. "Uwi ka na kasama namin," mahinang bulong niya. Sa biyahe pa uwi, umabi si Emily sa aso. Maingat na hinahaplos ang balahibo nito. Inihilig ni Thor ang ulo niya sa kandungan ng bata. Isang tahimik na tanda ng tiwala at ginhawa. Iniligtas ni Emily ang isang napabayaan na aso mula sa pamilihan. Ngunit hindi niya alam na si Thor, na kanya ng pinangalanan, ay magpapakita ng kahangahangang koneksyon na kanilang bubuuin. Ang pagdadala sa aso pauwi ay simula pa lamang ng isang bagong paglalakbay para kay Emily at sa kanyang pamilya. Habang ang unang tuwa ng pagliligtas sa aso ay napuno ang kanilang puso, napagtanto rin nila ang mga hamon na naghihinta. Si Thor, na may gusot na balahibo at kitang-kitang tadyang, ay dumaan sa mahirap na buhay, at ito'y makikita sa kanyang kilos. Sa simula, siya ay takot at alumpihit sa bagong paligid. Napapaurong siya sa biglaang galaw at malalakas na tunog at yumuyuko kapag sinusubukang hawakan ng matatanda. Ginugol ni Emily ang bawat posibleng sandali kasama siya. Umupo siya sa tabi nito, binabasahan ng libro o kinukuwento ang kanyang araw. Ang kanyang maliit na tangkad ay tila nagpapakalma kay Thor. Unti-unti, nagpakita ng palatandaan ng tiwala ang aso. Lumilingkis ito sa kanyang kamay tuwing hinahaplos siya at nagsimulang sundan siya sa baha. Ngunit ang kanyang kilos ay nananatiling di-predictable. Kaya't nagpa siya ang pamilya na humingi ng tulong mula sa isang profesional. Nakipag-ugnayan sila kay Yar Louis Taylor, isang lokal na animal behaviorist na dalubhasa sa mga asong may trauma. Ang tagasuri ng hayop na si Yar Taylor ay pumunta sa kanilang bahay at maingat na pinagmasdan ang kilos at ugali nito. Ang asong ito ay nakaranas ng matinding hirap. Anya ng may pag-iisip. Ang kanyang hindi inaasahang kilos ay bunga ng mga trauma na naranasan niya noon. Ang kailangan niya ngayon ay isang matatag na kapaligiran, pasensya,
at tuloy-tuloy na pagsasanay upang maibalik ang kanyang tiwala at seguridad. Binigyan niya sila ng plano sa pagsasanay na nakatuon sa positibong pagpapalakas at unti-unting pagpapakilala sa mga bagong karanasa. Mabagal ang pagsasanay at nangangailangan ng maraming tiyaga. May mga araw na nagpapakita si Thor ng progreso at tumutugon ng maayos sa mga utos. Minsan pa nga'y naglalaro siya ng fetch kasama si Emil. Ngunit may mga araw ding may pag-urong. Paminsan-minsan ay magagalit si Thor o magpapakita ng agresyon kapag naramdaman niyang nasusukol o natatakot. Ngunit hindi kailanman siya naging agresibo kay Emil. Isang araw, habang naglalaro sila sa bakuran, lumapit si Thor kay Emily, dala ang bola sa kanyang bibig. Ang buntot niya ay kumakawag na parang ilis. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang nag-umpisa ng laro. At napuno ng kagalakan si Emil. Hinagis niya ang bola at hinabol ito ni Thor habang masayang tumataho. Pinanood ni na Victoria at John mula sa beranda ang kanilang law. Ang paglalakbay para maibalik ang tiwala ng aso ay malayo pa. Ngunit ang walang sawang dedikasyon ng pamilya ay nagbubungan. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, unti-unting bumuti ang ugali ni Thor. Ang walang hanggan ng pasensya at walang kondisyong pagmamahal ni Emily ang nagsimulang maghilom sa emosyonal na sugat ni Thor. Isang maliwanag na hapon, naglalaro si Emily sa bakuran. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Masayang hinabol ni Thor ang bola. Ang buntot niya'y kumakawag na may bagong saya. Mula sa beranda, nakaupo sina Victoria at John, umiinom ng malamig na tsaa, habang pinagmamasdan ang kanilang aso. Sa sandaling iyon, hindi nila maiwasang humanga sa layo ng narating ni Thor. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng isang malakas na puno. Ang pusa ng kanilang kapitbahay ay nagulat dahil sa backfire ng sasakyan at biglang tumakbo sa bakura. Nagwala si Thor, hinabol ang pusa at malakas na tumahot. Sinubukan ni Emily na pigilan si Thor. Hinabol niya ito, ngunit ang kanyang maliliit na binti ay hindi makasabat. Sa gitna ng kaguluhan, hindi napansin ni Emily ang papalapit na sasakyang mabilis na dumadaan sa kalsada. Pumigil ang puso ni na Victoria at John nang makita nilang hinahabol ni Emily si Thor. Sumigaw sila, ngunit nilamon ng ingay ng sasakyan at tahol ng aso ang kanilang mga tinik. Pasensya na sa pagbuputol. Bago tayo magpatuloy, hinihiling ko po ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like ng video at pag-subscribe sa channel na ito. Napakahalaga po nito para sa amin. Maraming salamat. Sa isang iglap, nang ibabaw ang instinct na proteksyon ni Thor. Naramdaman niya ang panganib bago pa man napansin ni Emily. Habang mabilis na papalapi ang sasakyan, biglang umiko si Thor at tumakbo pabalik kay Emily na may kahangahangang bilis. Sa isang malakas na talon, itinulak niya si Emily palayo sa daraanan ng sasakyan sa tamang oras. Huminto ang sasakyan sa isang malakas na preno. Ang mukha ng driver ay maputla sa gula. Dali-daling lumapit sina Victoria at John kay Emily. Siya'y nahilong ngunit walang galos. Mahigpit na nakayakap kay Thor na nakatayo ng protektado sa tabi niya. Dinilaan ni Thor ang mukha ni Emily. Parang sinasabing ligtas na siya. Mula sa araw na iyon, tuluyang napatatag ang lugar ni Thor sa pamilya. Ang kanyang kabayanihan ay nagbago sa pananaw ni na Victoria at John sa kanya. Hindi na lamang siya isang asong nailigtas mula sa mapait na nakaraan. Siya na ngayon ay isang tapat na tagapagtanggol at mahalagang miyembro ng kanilang pamilya. Isang araw habang naglalakad, biglang tumigil si Thor at nagsimulang umungol. Napatingin si Emily at nakita ang isang lalaking papalapi. Siya ang dating nagtitinda sa palengke na nagkadena at nagpabaya kay Thor. Naningkit ang mata ng lalaki nang makilala ang aso. Kaya pala diyan siya napunta. Ani niya nang may panunuya, malamig at matalas ang tono. Hinigpitan ni Emily ang hawak sa leash ni Thor. Ramdam ang tensyon mula sa aso. Alam niyang kailangang manatiling kalmado. Si Thor ay aso ko na ngayon. Sabi niya nang may tahimik na determinasyon. At hindi mo siya maaaring bawiin. Umawa nang may pang-asar ang lalaki. Ang boses niya ay punong-puno ng kayabanga. Aso ko siya noon, sagot nito. Wala kang karapatang kunin siya. Hindi natinag si Emily, ang boses niya ay matatag habang nakatingin sa lalaki. Hindi mo siya inalagaan, sagot niya ng matapang. Mas nararapat siya na mas mabuti. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Mas malakas ang ungol ni Thor. Inilalagay ang sarili sa harap ni Emily bilang proteksyon. Nagbanta ang lalaki na tatawag ng awtoridad. Inakusahan pa si Emily ng pagnanakaw ng aso. Mabilis na nag-isip si Emily, alam niyang walang karapatan ang lalaki, ngunit nakakakaba ang sagupaan. Sige, sagot niya. May ebidensya kami kung paano mo siya tinrato. Hindi mo siya mababawi. Tinitigan siya ng lalaki, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Bumuntong hininga si Emily at lumuhod sa tabi ni Thor.
Mahigpit niya itong yakap at sinabing, "Okay na. Hindi ka na niya sasaktan kailanman." Ang insidente ay nagpatibay sa loob ni Emily, ngunit pinalakas din nito ang kanyang determinasyon. Alam niya na kailangang maging mapagbantay at protektahan si Thor mula sa sinumang maaaring magtangkang kunin siya. Kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa insidente. Inyak nila na susuportahan siya at panatilihing ligtas si Thor. Isang maliwanag at maaraw na Sabado, nagdaos ang lokal na komunidad ng isang pet fair at dog show. Pinili ng pamilya ni Emily na lumahok sa kaganapan. Isa itong pagkakataon upang ipakita ang progreso ni Thor at magsaya bilang pamilya. Nang dumating sila, abala na ang buong fair. Nakaayos sa parke ang mga booth na nag-aalok ng mga gamit para sa alagang hayop, mga pagkain, at impormasyon tungkol sa pangangalaga ng hayop. Napuno ng masayang tahol at tawanan ang paligid, habang nagsasama-sama ang mga aso ng iba't ibang lahi kasama ang kanilang mga tagapag-alaga. Masayang-masaya si Emily na dumalo sa kaganapan at sabik na makita kung paano makakibagay si Thor sa bagong kapaligiran. Habang naglalakad sila sa paligid ng abalang fair, nadaanan nila ang isang booth na nagpapakita ng tracking at agility demonstration. Kumikislap ang mga mata ni Emily sa pananabik habang pinapanood ito. "Pwede ba nating subukan ito, Mommy?" tanong niya, sabay tingin sa kanyang ina ng may pag-asa. Ngumiti si Victoria at tumango. Lumapit sila sa booth, at isang palakaibigang tagapagturo ang bumati sa kanila. Tinanong kung nais nilang subukan, kung may nakatagong talento ang kanilang aso. Umango si Emily ng buong sigla. Inakay sila ng tagapagturo papunta sa agility course, na may kasamang tunnels, jumps, at waving pole. Simulan natin sa ilang simpleng agility drills, at tingnan natin kung paano gagawin ni Thor, mungkahin niya. Inakay ni Emily ang kanyang aso papunta sa starting lane. Ang puso niya ay kumakabog sa pananabi. Hindi pa niya nasubukan ang agility kay Thor noon, pero nararamdaman niyang magugulat ang lahat sa kanya. Bumulong siya sa tenga ni Thor at tinanong kung handa na ito. Umayo ang mga tainga ni Thor, at masiglang kumampay ang kanyang bunto. Pagkatapos ng hudyat ni Emily, mabilis na tumakbo si Thor na puno ng determinasyon. Lumundag siya ng walang kahira-hirap sa mga jumps, dumaan ng maayos sa mga poles, at dumaan sa mga tunnels ng mabilis at tumpak na nagpagulat sa lahat. Pinanood ng karamihan ang kanyang pagtatanghal ng may paghanga habang tinatapos ni Thor ang kose nang mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuma. Punong-puno ng pagmamalaki si Emily. Palagi niyang alam na espesyal si Thor. Pero ang makita itong magtagumpay sa agility kose ay higit pa sa kanyang mga inaasahan. Mabilis na kumalat sa fair ang balita tungkol sa talento ni Thor. Ang mga taong dating tinitingnan lamang siya bilang isang rescue dog ay ngayon nakikita siya bilang isang bituin. Nakakatanggap ang pamilya ni Emily ng maraming alok mula sa mga tagapagsanay at agility clubs. Lahat ay sabik na tulungan si Thor na maabot ang kanyang buong potensya. Ang pagtuklas sa talento niya ay nagbukas ng bagong mga posibilidad para kay Emily at sa kanyang minamahal na aso. Nagsimula silang mag-ensayo sa lokal na agility club. Ang progreso ni Thor ay nakakagulat at mabilis siyang naging paborito sa mga tagapagsanay. Pero, ang kasiyahan sa natuklasang talento ni Thor ay nabalot ng isang nakakabagabag na pangyayari. Ang dating may-ari, na mas lalong lumakas ang loob matapos makita ang tagumpay ni Thor, ay nagsimulang magbanta. Lumalabas siya sa parke tuwing may ensayo. Sumisigaw siya na si Thor ay pag-aari niya at kukunin niya ito sa kahit anong paraan. Lalong nag-aalala ang mga magulang ni Emily para sa kaligtasan ng kanilang anak at ni Thor. Nagpasya silang gumawa ng legal na hakbang upang tuluyang mapanatili si Thor sa kanilang pamilya. Kumonsulta sila sa isang abogadong dalubhasa sa mga kaso ng karapatang panghayo. Sa kanilang unang konsultasyon, maingat na nakinig ang abogadong si Miss Patterson sa kanilang kwento. "May matibay kayong kaso," sabi niya ng may kumbiyansa. Ang susi ay makapagtipon ng maraming ebidensya tungkol sa dating pag-abuso kay Thor at ipakita kung gaano siya kagaling ngayon sa inyong pangangalaga. Sinimulan ni na Victoria at John ang pangangalap ng lahat ng mga katulong sa kanilang kaso. Kinuha nila ang detalyadong mga larawan ni Thor noong una nila itong nailigtas, kabilang ang kanyang gusgusing balahibo, nakosling mga tadyang, at malungkot na mga maa. Tinipon din nila ang mga rekord ng veterinaryo na nagpapakita ng kanyang mga pagbabago sa kalusugan at mga testimonya mula sa mga kapitbahay, kaibigan, at tagapagsanay na nakakita ng pagbabago ni Thor. Determinado rin si Emily na tumulong. Sumulat siya ng isang taos pusong liham na inilalarawan ang kanyang ugnayan kay Thor at ang positibong pagbabago na nakita niya rito. "Si Thor ang aking pinakamatalik na kaibigan," isinulat niya ng may taos pusong damdami. "Iniligtas niya ang buhay ko, at mahal na mahal ko siya. Huwag sanang hayaang kunin siya ng sinuman. Ang legal na proseso ay nakakatakot,
At ang paglilitis sa korte ay papalapit na.